Magandang araw, gabi o umaga sa inyo, Sir Gimbal. Carding nga po pala ang pangalan ko. Nickname ko po yun. Bale, hindi naman po ako talagang mahilig makinig sa mga multuhan. Wala naman po kasi akong oras sa mga ganyan. Bale, yung oras ko po kasi ay nahahati sa dalawa. Sa trabaho at sa pamilya. Sa kanila pa lamang po ay ubus na ako. 36 pa lang po ako ngayon pero yung pagod ko pang senior na. Wala din po akong balak sanang ikwento sa inyo ang kwento ng buhay ko. Para naman kasi sa akin ay hindi ito talagang nakakatakot. Katulad ng mga nilathala mo rito sa channel mo na kapag pinakinggan ng misis ko ay tumatayo ang balahibo niya. Yung misis ko po pala ang nagpakilala sa akin sa channel nyo. Siya rin po ang nagpumilit na i-share ko ito. Pasensya na po kayo kung hindi maganda ang kwento at hindi nakakatakot. Sisimulan ko po ang kwento ko sa kung paano kami noon napadpad ng ngayon ay asawa ko na sa baryo ng mga aswang. Opo, tungkol po sa mga aswang ang kwentong ito. Magkaklase po kami ni Maria sa high school. Para po sa mga perfect dyan. Hindi ko po sinasabing maganda ang teenage pregnancy. Sa katunayan ay hindi maganda ang naging buhay namin. Kaya sa mga bata dyan ay huwag kayong gagaya. Magtapos muna kayo ng pag-aaral nyo. Balik po tayo sa kwento. Baka po kasi mauwi itong lahat ko sa sermon. So, in short, Sir Gimbal, naging kami ng asawa ko noong high school at nahuli kami ng mga magulang nito. Sa katunayan ay nahuli kami ng mga ito dahil nag-date kami noon sa burger machine. Nakita kaming magkahawak kamay ng lolo niya na istrikto kaya naman nahampas kaming dalawa ng tungkod. Galit na galit ang pamilya noon ni Maria. Imbis raw kasi na mag-aral siya ay sumasama siya kung kani-kanino. At worse ay sa katulad ko pa na isa lamang katulong. Patay na po kasi ang mga magulang ko, bata pa lang ako, Sir Gimbal. Kaya naman noong nagkakilala at nagkagustuhan kami ni Maria ay nangangatulong ako sa isa sa mga guro namin noon para may pambaon sa araw-araw. Tagaluto, tagalaba ang trabaho ko noon. Bagay na siyang minamaliit ng mga magulang ni Maria. Naiintindihan ko naman po sila. Alam kong may pangarap sila para sa anak kaya naman ayaw nila sa akin. Pero ang problema lang po ay ako ang gusto ni Maria noon. Kaya naman kahit nasampal siya noon ng mga magulang niya at nagkagulo sila sa pamilya ay nakikipagkita pa rin po ito sa akin. Sobrang bait po ni Maria, Sir Gimbal. Hindi po siya tumitingin sa estado noon ng buhay ko. At kahit mahirap ako ay hindi niya inindi yon. Siya rin po ang nagsabi na balang araw ay matatanggap din ng pamilya niya kung ano man ang meron kaming dalawa. Kaya naman inalagaan ko ng husto si Maria at ako ang naging sandalan niya sa lahat ng problema niya. Nakagraduate naman po kami ng high school. Si Maria po ay tumuloy sa college at ako naman ay nagsimula na noon magtrabaho. Panaka-naka pa rin kaming nagkikita ng patago dahil ayaw pa rin ng pamilya niya sa akin. Dahil nga may trabaho ako noon ay nakaupa na ako ng maliit na bahay malapit sa University ni Maria. Doon din kami madalas tumambay hanggang sa mangyari na nga ang hindi inaasahan ng lahat. Nabuntis ko po si Maria, Sir Gimbal. Alam po namin na mali iyon at alam din namin na magagalit ang lahat. Pero pareho po kaming ayaw ipalaglag ang bata. Noong una ay natakot po kami pareho, lalong-lalo na ako. Ano po kasi ang magagawa ng 17 years old, di ba? Hindi pa naman po ako nagiging successful ay may obligasyon na ako. Pero nandyan na yan Ayoko rin naman na pabayaan ang taong mahal ko. Kaya naman umamin kami sa pamilya niya. Kasama ako ni Maria nang harapin niya ang tatay at nanay niya.
Inamin namin ang lahat-lahat sa mga ito at gaya ng inaasahan ay halos isumpa ako ng pamilya niya. Sinubukan na sakta ng tatay niya si Maria. Kaya naman hindi ko hinayaan yun at ipinagtanggol siya. Sumama sa akin noon si Maria Sargimbal. Sa maliit na bahay na inuupahan ko siya tumuloy at ako naman ay nag-work habang siya ay pilit na pumapasok sa school. Ang sabi ko noon ay itataguyod ko ang pag-aaral niya at ang anak namin. Masaya naman noon si Maria Sargimbal. Malaki ang tiwala namin sa isa't isa. Magkasama kami sa hirap at saya. Tuwing uwi ako galing trabaho ay talagang inaasikaso ko po siya, ganoon din siya sa akin. Nagsimula na po akong mag-ipon noon para sa anak namin. Kung dati ay 8 oras lang ako nagtatrabaho, ngayon ay halos 12 oras na. Si Maria naman po ay hindi na bumalik sa kanila. Nagsimula na siyang kumuha noon ng tutoring service para naman mapunan ang pangangailangan namin. Kahit sinabi kong huwag siyang magpapagod ay hindi siya sumunod. Pareho namin pinaninindigan noon na kaya naming alagaan ang isa't isa. Yun nga lang ay 1.5 buwan lang ang lumipas ay ginugulo kami ng pamilya ni Maria. Pinagdudukdukan nila na mas maaalagaan ni Maria ang sarili kung sa kanila ito sasama. Dahil sa kanila ay hindi niya kailangan na magtrabaho. Pilit nilang kinukuha sa akin si Maria dahil mas magkakaroon daw ito ng magandang buhay sa kanila. Naging malaking problema iyon na pati kasamahan at manager ko sa trabaho ay nalaman. Pinabarangay rin nila ako noon nang ayaw sumama ni Maria sa kanila. Dahilan para magkaroon ako ng problema sa trabaho at matanggal ako. Iyak nang iyak noon si Maria Sargimbal. Iniisip niyang ang pamilya niya mismo ang sumisira sa pangarap naming dalawa. Pati ang trabahong inaasahan ko noon ay nawala pa. Kaya naman nagdesisyon na ako noon na umuwi sa probinsya at isama si Maria. Kahit wala kaming ganoong ipon ay pinilit kong umuwi para na rin makatakas sa grabing pang-aalipusta ng pamilya niya. Mabuti na nga lang at naawa ang landlord namin. Hindi na kami pinagbayad nito ng renta at inihatid pa kaming dalawa sa bus station. Dala ang aming mga gamit ay sumakay kami ni Maria ng bus papunta sa probinsya ng mga magulang ko. 8 oras ang biyahe namin. Natulog lang kami noon at nang magising kami pareho ay nasa baryo na kami. Mabilis kaming naghanap ni Maria ng matutuluyan. Dahil nga kapos sa budget ay isang maliit na kubo lang ang nakuha namin. Saktong-sakto para sa aming dalawa. Mabilis namin inayos ni Maria ang mga gamit namin. Ako naman ay naghanap ng murang gamit na magagamit namin sa bagong bahay namin. Napadaan ako noon sa isang palengke para mamili ng pagkain na gusto ni Maria. Wala pa naman sana akong balak maghanap noon ng trabaho dahil balak ko sanang asikusuhin muna ang mag-ina ko sa mga susunod na araw. Iyon nga lang ay hindi ko maitatanggi noon na wala akong malaking ipon. Kaya naman nang makita ko ang nakapaskil sa isang slaughterhouse na naghahanap ito ng tagahugas ng karning ibebenta nila ay hindi na ako nag-aksaya ng panahon na magtanong. Sakto naman noon na ang may-ari ang natanungan ko kaya naman agad ako nitong kinausap at tinanong. Sinabi ko rito na galing kaming Maynila ng asawa ko. Buntis ito kaya kailangan ko ng trabaho. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko ng mga panahon na iyon, Sir Gimbal. Pero pakiramdam ko noon ay gumanda ang mood ng lalaki at mabilis akong tinanggap nito. Para bang nagliwanag ang mga mata nito noong sabihin ko sa kanya na buntis ang asawa ko. Inisip ko noon na imagination ko lang iyon kaya naman hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin. Mabilis akong umuwi sa bahay para ibalita kay Maria.
As usual ay natuwa naman siya noon, ngunit nag-aalala din kung kaya ko ba ang ganoong trabaho. Ibang-iba kasi ang trabaho kong iyon sa trabaho ko na bagger sa isang maliit na supermarket. Di hamak na mas mabigat ito, ngunit inassure ko naman si Maria noon na kakayanin ko ang kahit anong trabaho para sa kanila ng magiging anak ko, na siyang pinatunayan ko naman po, Sir Gimbal. Madaling araw ang simula ng trabaho ko, kaya naman mag-isa si Maria sa kubo namin madalas. Mahirap ang trabaho pero kinakaya ko naman, Sir Gimbal. Arawan din ang sahuran na siyang akma sa amin ni Maria na kailangan ng magagamit na pera para sa araw-araw. Nagsimula na rin kaming mag-ipon noon. Kumuha na rin ng bagong pagkakaabalahan si Maria. Nauuso kasi noon ang gansilyo. May mga bata sa baryo na iyon na napansin niyang gumagawa ng ganoong proyekto. Kaya naman sinubukan niyang gayahin ng mga ito. Naging maayos naman ang buhay namin sa baryo na iyon. Maayos ang sahod ko, kaya naman hindi kami kapos ni Maria. Kaya para sa akin ay ayos na ang ganoong trabaho at buhay. Iyon nga lang ay nakakailang reklamo sa akin si Maria. Nakakarinig daw siya ng mga paglakad ng kung sino sa labas ng kubo namin tuwing gabi. Minsan ay nakakarinig siya ng pag-alulong ng aso, bagay na siyang nagpapatakot sa kanya. Hindi ko naman iyon pinansin noong una. Ang sa akin ay baka isa lamang iyon sa mga kapitbahay namin o napadaan lang. Normal din ang mga ingay ng aso kapag gabi, lalo na at mas active sila sa mga ganoong oras. Pero nagagalit si Maria. Pakaramdam daw talaga niya ay may kung anong naghihintay sa kanya sa labas. Bagay na tinawanan ko lang. Masyado kasing maayos ang lugar na iyon kung ako ang tatanungin. Mula nang dumating kami sa lugar ay ni isang krimen ay walang nangyari. Kahit maliit na tulad ng pagnanakaw o pamumuslit ng kung ano sa tindahan. Kaya naman naisip ko noon na napaka-imposible ng sinasabi ni Maria. Inisip ko na ganoon lang siguro siya kasi ay buntis nga siya. At para hindi na rin sumama ang loob niya ay sinabi kong sasabihin ko sa kapitan ang nangyayari para maaksyonan na kaagad. Doon pa lang po siya kumalma. Ginawa ko naman po ang sinabi ko kay Maria. Nagpunta ako noon sa barangay hall at kinausap ang kapitan. Noong una ay pinaliwanag ko rito ang mga sinasabi sa akin ni Maria. Nakiusap din ako noon na aksyonan ang pangyayaring iyon. Dahil nga sa dahilan na natatakot ang asawa ko at hindi makatulog. Sinabi ko rin na nagkakataon na iyon tuwing wala ako sa bahay. Inaasahan ko noon na mababahala ang kapitan at sasabihin sa akin na aaksyonan niya agad. Yun nga lang ay iba ang naging reaksyon nito. Tinignan niya lang ako, Sir Gimbal, na para bang nagtataka siya kung ano ang tinutukoy ko. Hanggang sa may lumapit sa kanya na isang lalaki at bumulong. Hindi ko masyadong narinig ang sinabi nito. Pero binulong nito na ako raw yung may asawang buntis sa baryo. Tumango lang noon ang kapitan bago tumingin sa akin at tumango. Parang wala itong buhay sa paraan ng pagtango niya. Kahit nagtataka ay naglakad ako noon pa labas ng barangay at nagpasalamat. Sakto naman na napadaan din ang kasama ko sa trabaho. Nakita ako nito at tinanong kung kamusta raw ako at ano raw ang ginagawa ko sa barangay. Mabilis ko naman sinabi ang naging pakay ko noon sa lugar. Nanlaki naman ang mga mata ng kasama ko. Tinanong niya ako kung asawa ko raw ba yung buntis. Umuo naman ako. Napamura din ng mahina ang kasama ko noon bago ako ayain na medyo lumayo sa barangay. Napamura naman ng mahina ang kasama ko noon bago ako ayain na medyo lumayo sa barangay.
Naglakad kami papunta noon ng trabaho. Kukuhain kasi namin ang sweldo naming hindi na ibigay ng amo namin kaninang umaga. Nang medyo makalayo na kami ay inisip ko na tiyak ay magsasabi noon si Gerald. Hindi niya tunay na pangalan. Nang gusto nitong sabihin pero puro pagbubuntong hininga lang noon ang naririnig ko rito. Para bang may iniisip itong malalim pero hindi ko naman matukoy kung ano iyon. Hanggang sa bigla na lang itong nagtanong. Hindi ba kayo makakalipat ng baryo ng asawa mo? Tanong niya sa akin ang mahihina ang boses. Napalingon naman ako rito at napaisip. Maayos ang trabaho ko rito. Saka gusto din ni Maria rito, talaga lang ang problema niya ay yung mga ingay sa gabi. Paliwanag ko noon. Nakita ko naman na muli itong napabuntong hininga. Gusto ko pa sanang magtanong ng muli itong magsalita. Sige na pre, ingit na lang kayo ng asawa mo. Dito muna ako. Paalam niya bago naglakad papalayo. Nagtataka man sa inasta ay hindi na ako nagsalita pa. Napakamot na lang ako sa ulo ko noon. Akala ko pa naman ay sabay kaming pupunta sa trabaho. Hindi pala. Nang makarating ako sa trabaho ay nagulat ako nang i-anunsyo ng may-ari na hindi na raw papasok si Gerald. Ang sabi ay umalis na ito ng lugar namin at may bago na raw na papalit. Pinakilala niya ang pamangkin niyang si Simon. Hindi ako nakapag-react noon sa Gimbal. Hindi ko kasi maintindihan yung sinabi na wala na raw si Gerald at umalis na. Samantalang nakita ko lamang ito kanina. Kaya imposible ang sinasabi niyang umalis na ang lalaki sa baryo. Hindi ko naman iyon sinabi sa amo namin kahit mag-usisa ay hindi ko ginawa. Kinuha ko lang ang sahod ko noon at umuwi na sa bahay. Pagkarating ko noon sa bahay ay may saktong lumilipat sa katapat namin na kubo. Isang babae ito, katulad ni Maria na buntis rin. Nagpakilala ito sa pangalan na Anita. Ayon sa kanya ay isa siyang single mom. Binati naman namin siya ni Maria. At sinabihan pa ako ni Maria ang tulungan siya sa mga dala niyang mabigat dahil mag-isa lamang ito. Ginawa ko naman po ang utos ni Maria. Kaya naman noong tanghalian na ay binigyan kami ni Anita ng pagkain. Nagluto kasi ito ng sinigang at dahil sa tinulungan ko siya ay inalok ko nito kung gusto ba raw namin na matikman ang luto niya. Siyempre ay umuo kami. Sumabay siya sa amin magtanghalian at nagkwentuhan kami. Biniro ko pa nga siya noon na kung sakaling may single sa mga kakilala ko irereto ko siya. Hindi naman ako nito sineryoso at tinawanan lang. Kinabukasan rin ay bumalik na ako sa trabaho ko. Katulad ng dati ay naiiwan kong mag-isa si Maria. Pero ngayon ay kampante na ako dahil kahit papaano ay may kaibigan kaming malapit sa kanya na kapag umaga ay makakausap niya habang wala pa ako. Umaasa rin ako na hindi siya matatakot sa gabi para hindi na ako mag-alala pa. Sa trabaho po namin ay nakilala ko ang bago kong makakasama, si Simon. Kahit hindi ko po talaga maisip kung bakit tinanggal ng may-ari si Gerald. Ganoong masipag naman ito ay hindi ko rin naman pwedeng pag-isipan ng masama si Simon. Inisip ko lang noon na baka nakalimutan lang ni Gerald na magpaalam sa akin noong huli ko siyang makita. Kahit alam kong malabong mangyari ang bagay na iyon. Mabait naman po si Simon kaya naman hindi ito mahirap pakasamahan. Sa katunayan nga ay mas magaling pa ito sa akin kahit ako ang mas matagal sa trabaho sa kanya. Palangiti din ito at makwento. Bagay na siyang nagustuhan ko sa kanya.
Habang nagtatrabaho ay nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano. Gwapo rin po ito, sa tingin ko ay habulin siya ng mga babae. Biniro ko pa siya noon na may ipapakilala ko sa kanya. Kaso may sabit nga lang. Tumawa nga lang ang sira. Lumipas ang mga araw at mas naging close pa kami ni Simon. Sir Gimbal, mas maaga na kasing natatapos ang trabaho namin, kaya naman mas marami kaming oras na magkwentuhan. Isang umaga noon, kakatapos lang ng trabaho namin nang makita ko yung isa sa mga babae ni Gerald. Hindi po girlfriend ha, parang babae niya na nilalandi niya lang dahil bored siya. Nilalandi naman siya nito pabalik kahit inamin nitong may boyfriend nito na nasa abroad. Dahil nga tropa ko noon si Gerald, kilala ako nito. Kaya naman nang mapadaan siya sa harap namin ay binola ko siya. May bago na akong tropa. Iniwan ka na ng baby mo. Natatawa kong biro rito. Tumingin naman siya sa akin at ngumiti. Yun nga lang ay nang mapatingin siya kay Simon ay agad siyang umiwas ng tingin at naglakad papalayo. Natawa naman ako. Ang unang iniisip ko noon ay crush niya si Simon. Mukhang type ka pre ah. Single daw yun. Gusto mo ba? Biro ko pa noon kay Simon. Ngumisi lang ito at umiling. Muling may dumaan na dalawang babae. Mahinhin ang lakad ng mga ito. Pero nang mapatingin sa slaughterhouse ay agad ang mga itong naglakad papalayo. Halos madapa pa nga ang isa sa kanila. Napakunot naman ang noo ko noon. Ang weird naman kako. Bakit parang natatakot ang mga ito nang mapadaan sa slaughterhouse? Anong meron kako? Imposible naman na nahihiya lang sila dahil kitang kita ko ang takot sa mata ng mga ito nang tumakbo. Mas lumala pa iyon noong mga sumunod na araw. Noong kami kasi ni Gerald, ang tao doon ay halos tuwing umaga ay may mga nakatambay na babae at mga bata sa harap. Madalas ay nakikipagkwentuhan sa amin o minsan ay nagpapakuyot lang talaga kay Gerald. Ngunit simula nang mawala ang kaibigan ko ay tila parang naging ghost ng harap ng slaughterhouse. Kahit na sa totoo lang ay imposible yon dahil nasa intersection kami. Yung bang pinakapuno ng baryo bago ka makapasok sa mga gilid-gilid nito. Basta parang intersection ata ang tawag sa ganoon. Ang akala ko nga noon ay mas dudumugin kami dahil sa mas may itsura si Simon kaysa kay Gerald. Pero sa hindi malaman na dahilan ay tila ba iniiwasan ng mga tao sa baryo ang slaughterhouse. Gusto kong isipin na nagkataon lang at baka guni-guni ko lang ngayon, pero ilang beses ko na po kasing nakita ang mga tao na halos madapa sa pagtakbo. Makaalis lang sa harapan namin. Isa pang pinagtataka ko ay kahit yung mga kumukuha ng karne ay halos ayaw nang pumasok sa loob. May mga suki na po kasi ang amo namin na talagang sa kanya kumukuha ng karne. Dahil nga sa mabigat ay madalas ay pumapasok ang mga ito sa loob. At tulong-tulong kami na Gerald na buhatin yung box na pinaglalagyan ng karne. Bagay na hindi nangyari kahit pilitin ko pa yung lalaking kukuha nito. Tara pre. Mabigat to eh. Hindi namin kaya ni Simon. Tawag ko noon sa lalaking kumukuha ng karne. Tumingin ito sa akin bago muling tumingin kay Simon. Bago sinabing hindi daw siya pwedeng pumasok. Talagang mabigat ito pre. Sabi ko noon. Pero hindi talaga ito natinag, Sir Gimbal. Kaya naman halos pagod na pagod kami ni Simon nang matapos. Habol ang hininga namin habang ang lalaki naman ay mabilis na alis ang ginawa nito nang makuha ang pakay. Takang-taka ako noon na hanggang sa bahay
nauwi ko pa yung pagtataka ko. Nabanggit ko pa ito kay Maria noon. Baka naman kasi si Simon ang iniiwasan nila. Nagtatakang tanong ni Maria noon. Napailing naman ako. Wala naman kasi masama sa tao, Maria. Bakit ka naman iiwas sa taong wala namang ginagawang masama? Totoo naman kasi, Sir Gimbal. Wala namang masama kay Simon noon, sa katunayan napakabait nito, kaya naman bakit nila iiwasan ng lalaki? Medyo nagtalo kami ng mga oras na yon, Sir Gimbal. Nabanggit na naman kasi ni Maria ang ayaw niya sa bahay na iyon at ang mga kaluskos na nangyayari sa labas. Kung ano-anong ungol ng hayop. Sinabi ko sa kanya na ganoon talaga sa probinsya. Hindi tulad sa Maynila na mga tao ang maririnig mo. Pero Sir Gimbal nagalit lang siya. Mas lalong tumindi ang galit ni Maria noong sumunod na araw. Kumalat kasi ang balita sa lugar na may namatay na pusa. Wakwak ang dibdib nito at labas ang lamang loob. Dahil nga sa sabi ko ay walang halos krimen na nangyayari sa lugar, ay kumalat iyon ng singbilis ng hangin. Marami ang nagsasabi na imposibleng normal na tao ang gumawa noon. Pero ang sabi naman ng mga pulis ay halatang napagtripan lang ang pusa ng kung sinong lasing. Bagay na hindi pinaniwalaan ni Maria. Ang sabi niya ay baka raw kung may anong nilalang sa lugar. Binanggit pa niya si Simon na baka ito ang kumain sa pusa dahil iniiwasan ito ng mga tao. Mas lalo kaming nagtalo, Sir Gimbal. Sinabi ko na wala siyang karapatan na pagsabihan ng ganoon ng kaibigan ko dahil wala siyang ebidensya. Hindi ko alam pero pakaramdam ko noon ay nagbago ang ugali ni Maria. Gusto kong isipin na buntis lang ito pero hindi pa rin tama na pinagbintangan niya ang kaibigan ko. Lalong-lalo na at nag-aalala ito sa kanya. Mag-isa lang ang asawa mo kapag wala ka, hindi ba? Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Simon isang araw. Nakakatakot yung mga pangyayari ngayon. Nakaraan may pusang namatay, ngayon naman ibon. Mukhang nang titrip ng todo ang mga lasing na yun. Maganda sana kung may kasama si Maria sa bahay. Napangiti naman ako bago sumagot na ayos lang naman si Maria. Sinabi ko sa kanya na ayos lang at may kasama ito. Si Anita kako na kapareho niyang buntis at kaibigan namin. Single mom ito na tumakas sa pamilya at napadpad sa baryo. Napahinto noon si Simon sa ginagawa ng marinig ang kwento ko. Ilang segundo siyang tumulala bago lumingon sa akin at ngumiti. Ganoon ba? Mabuti naman. Mabilis na lumipas ang mga araw, Sir Gimbal. Nakasanayan ko na nga noon na umiiwas sa amin ng mga tao. Hindi ko man naiintindihan noon ang nangyayari Inisip ko na lang na hindi ko naman kailangan intindihin ang lahat. Dahil pagkatapos naman ng trabaho ko ay mabilis akong dumediretso pa uwi. Masela na kasi sa pagkain noon si Maria. Kaya naman talagang sinisigurado ko na maibibigay ko ang gusto ng anak namin. Isang araw noon, nagpabili si Maria sa akin ng buto-buto ng baboy. Dahil nga sa nagtatrabaho ako sa slaughterhouse ay sinabi ko iyon sa amo ko. Nagsuggest naman na ito na bigyan na lang ako ng buto-buto. Isang timba iyon na sobrang bigat. Noong una ay ginusto kong tanggihan iyon. Pero nagpresenta si Simon na ihatid ako sa bahay namin para makilala si Maria. Kaya naman pumayag na ako. Naabutan namin noon si Maria at Anita na nag-uusap sa labas ng bahay noong dumating kami. Nagulat pa nga sila noon nang makitang may kasama ako. Ipinakilala ko si Simon kay Maria, ganoon din kay Anita. Nakipagkamay naman si Simon sa dalawa at binati ang mga ito.
magiliw na nakipagkwentuhan si Anita kay Simon. Samantalang ang asawa ko ay pumasok sa loob ng bahay nang hindi nagpapaalam. Humingi naman ako ng paumanhin kay Simon at sinabi kong masama lang ang pakiramdam ng asawa ko. Ngumiti lang ito sa akin at nagpaalam na kaya naman pumasok na ako para sitahin si Maria. Hindi ko gusto ang bago mong kaibigan, Karding. Ani niya sa akin o tanungin ko siya. Iba siya makatingin sa amin ni Anita. Dagdag pa niya. Malamang bago kayo sa paningin niya Saka hindi naman yun ang problema. Ugali mo. Naiinis kong sabi. Napahiya ako Hindi ko alam. Basta iba ang pakiramdam ko sa lalaking yun. Gaano ka nakakasiguradong hindi siya ang pumapatay sa mga hayop rito? Grabe na ang ugali mong yan. Putol ko sa iba pang sasabihin nito. Nag-aalala nga siya sa'yo Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati Hindi ganyan ang taong nagustuhan ko. Padabog akong tumalikod at lumabas ng bahay dahil sa inis. Pumunta na lang ako sa bayan para bumili ng ilang kailangan. Doon ko na rin nakita ang isang bagong biktima ng kung sino. Isa itong asong kalye. Gaya ng pusa ay wakwak ang tiyan nito. Nagkakagulo ang mga tao noon at muling nagbubulungan na baka raw isa sa mga opisyal ng baryo ang may gawa kaya hindi nila inaaksyonan. Napailing na lang ako nang makita kong kalunos-lunos ang sinapit ng aso. Talagang iba ang trip ng kung sino man ang gumagawa nito. Bumili na lang ako ng mga kailangan at bumalik na sa bahay. Ganoon pa rin naman si Maria. Hindi ako nito pinapansin dahil sa pagsama ko kay Simon sa bahay. Akala ko noon ay kapag lumipas ang mga araw ay magkakabati kami. Pero nang kinabukasan ay sumabay ulit sa akin si Simon ay mas lalong tumindi ang galit niya. Kahit si Anita naman ang nag-invite dito ay hindi ako halos tignan ni Maria. Pinagdidildilan niya sa akin na ayaw raw niya kay Simon at may kutob siya na ito ang pumapatay sa mga pusa. Dahil nangyari lang daw ang mga yon noong nagsimulang tumira sa lugar na iyon si Simon. Ang akin naman wala kaming matibay na ebidensya na nagtutukoy nga kay Simon pero hindi ko rin maitatanggi noon na wala akong may dadahilan kung bakit iniiwasan na ang slaughterhouse simula nang dumating siya. Sa buong lugar din ay tanging ako at si Anita lang ang nasiyang naging kaklose na rin noon kay Simon. Ang madalas nitong kasama. Pakiramdam ko ay si Simon din ang naririnig kong lumalakad tuwing gabi. Isang beses sinubukan kong silipin ang labas. Nakita ko ang isang figurang kasing taas niya. Pagpupumilit pa noon ni Maria. Mahal naman. Baka sa isip mo lang nangyayari iyon. At saka nararanasan mo na yung mga lumalakad noong pang si Gerald pa lamang ang kasama ko. Kaya imposible ang sinasabi mo. Saka wala na ngayon ang mga iyon, hindi ba? Hindi nakasagot si Maria. Totoo naman kasi, Sir Gimbal. Simula nang dumating sa lugar namin si Simon ay hindi na nangyari ang mga sinasabi ni Maria. Wala na ang naglalakad sa gabi. Hindi naman sa pinipilit kitang gustuhin si Simon. Mahal ang akin lang Huwag mo kaming bawalan ni Anita na makipagkaibigan sa kanya. Umismid lang si Maria. Bahala nga kayo. Naiinis niyang sagot sa akin. Pinabayaan ko na lang siya. Naging malapit na rin kasi si Anita ng husto kay Simon. Hindi ko alam kung ano ang estado nila pero di hamak na gusto kasama ni Anita ang lalaki kaysa kay Maria. Siguro ay naisip ko ng mga panahon na iyon na
nagsiselos lang ito. Hindi rin naman kami nagkaroon ng problema dahil hinayaan na ni Maria na maging close kami kay Simon, pero syempre ay iba pa rin ang turing niya rito. Hindi naman po niya sinusungitan, Sir Gimbal. Kumbaga ay sibil lang ang pakikitungo niya. Humingiti siya kapag nakikita ito, ngunit hanggang doon lang iyon. Pinangarap ko noon na maging close kaming apat at magbanding, pero hindi nangyari. Dahil maging ako ay unti-unting nakakaramdam ng kakaiba kay Simon. Nilagnat ako ng isang gabi, kaya naman hindi ako pinayagang pumasok ni Maria. Inalagaan ako nito hanggang siya na rin ang nakatulog. Nagising ako ng madaling araw at tumayo para kumuha ng tubig. Habang umiinom ay nakarinig ako ng kaluskos. Para itong naglalakad na hindi ko maintindihan. Pinakinggan ko ito ng maigi at napagtanto kong nasa labas ng gagaling ang ingay. Agad ko namang tinungo yung pinto dahil pawid iyon ay kunting hawi lang ay may maliit na butas na. Agad kong sinilip ang labas. Noong una ay wala akong nakita, pero ilang segundo lang ay nakita kong naglalakad palayo si Simon. Nangunot ang noo ko noon at pumipikit-pikit pa. Pero siya talaga, Sir Gimbal. Nanggaling siya sa likod ng bahay ni Anita at parang wala lang sa kanya na umalis doon at naglakad palayo. Hinabol ko pa siya ng tingin, pero kahit nakalayo na siya ay hindi pa rin ako makapaniwala. Ano naman ang gagawin niya sa bahay ni Anita ng ganoong oras? Maiintindihan ko po kung umaga, Sir Gimbal. Kaso hating gabi na. Wala siyang dahilan para mag-stay sa lugar na iyon. Puwera na lang kung sila na talaga ni Anita at doon na siya natutulog. Pero sino naman po ang taong aalis ng madaling araw kung doon ito natulog sa girlfriend nito? Ganoong day off niya rin ng araw na iyon. Hindi na po ako natahimik simula ng gabing iyon, Sir Gimbal. Hinintay ko na sabihin ni Maria o ni Anita sa akin na may relasyon na sila ni Simon. Ang kaso ay nananatili na puro libro at paggagansilyo ang topic nila. Tinanong ko rin noon si Simon noon kung ano ba ang tingin niya kay Anita, pero hindi ko ine-expect ang sabi nito. Kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Wala rin naman sa isip ko ang makipagrelasyon sa ngayon. Natulala ako noon. Kung hindi pa sila magkarelasyon ni Anita ay mas lalong wala sayang dahilan para magpunta roon ng ganoong oras. Kung talagang alam ni Anita na naroon siya ay malamang ay nagkwento na ito kay Maria, at kung hindi naman alam ng babae. Anong ginagawa roon ni Simon? Imposible naman na napadaan lang siya. Malayo ang bahay niya sa bahay namin. Nagsimula na akong kabahan at magduda noon kay Simon. Lalo na noong umuwi ako at nag-aalalang ibinalita sa akin ni Maria na mayroong nagsumbong sa barangay na may taong umaaligid sa bahay ng mga ito. Ang sabi ay para daw itong nagbabantay at palakad-lakad sa labas ng bahay nila. Agad kong naalala ang gabing nakita ko si Simon. Gusto kong banggitin na yun kay Maria, ang kaso ay nag-aalala akong matakot siya sa lugar. Alam ko na lalo siyang matatakot kapag sinabi ko pa ang nakita ko. Mas lalong titindi ang hinala niya sa kasamahan ko. Akala ko ay hindi na mauulit na makikita ko sa labas ng bahay namin noon si Simon. Pero nagkamali ako. Dahil noong sumunod na gabi at day off ko ulit ay muli kong nakita si Simon. Nagising ako ng alanganing oras sa di ko maipaliwanag na dahilan. Agad akong tumayo para umihi at uminom ng tubig. Kaya lang ay hindi pa man ako nakakalapit sa tubigan namin ay muli akong nakarinig ng ingay mula sa labas, kaya naman gaya ng una kong ginawa ay lumapit ako sa butas para silipin iyon.
Muli kong nakita si Simon pero ng mga oras na yun ay nakatayo lang siya sa harap ng bahay ni Anita. Gusto ko sana siyang labasin noon pero gusto ko rin malaman kung ano ba talaga ang ginagawa niya. Ilang minuto ako noon na naghintay hanggang sa maglakad na lang ito palayo. Gulong-gulo na ang isip ko noon. Ngayon ay nalaman ko nang hindi talaga nagkataon lang iyon. May pakay talaga si Simon kay Anita. Kung alin iyon ay iyon ang gusto kong alamin. Nagbalak ako noon na kausapin na kinabukasan si Simon para matapos na ang lahat. Pero hindi iyon nangyari. Dahil kinabukasan ay nagulat na lang kami ni Maria nang bigla na lang sobrang dami ng mga tao sa harap ng bahay namin. May mga taga-barangay din na naroon. Lumabas kaming dalawa noon ni Maria para magtanong-tanong at halos mahimatay ako sa nalaman. Wala na sa bahay na iyon si Anita. Walang may alam kung anong oras ito lumisan pero naiwan niya ang iilang ebidensya ng mga lamang loob ng pusa, aso at baboy na hinihinala ng mga otoridad na iyon ay galing sa mga biktima. Marami ang natakot sa nasaksihan ngunit marami rin na nagpapasalamat noon na si Anita ay umalis na. Ako naman ay halos hindi makapaniwala. Hindi ko lubos maisip na ang kaibigan ni Maria ay isa palang ganoong klaseng tao. Agad ko naman na inaya noon si Maria para pumasok sa loob nang ilabas ng mga otoridad ang ebidensya. Katulad kasi ng iba ay gulat na gulat ito. Iginugol ko ang buong maghapon sa pag-aasikaso sa bahay. Medyo malaki na kasi ang tiyan noon ni Maria kaya naman nahihirapan na ito sa pagkilos. Noong gabi ay gusto ko sanang huwag munang pumasok dahil nag-aalala ako sa kanya. Pero nangako naman siya na paglabas ko ay mahigpit niyang isasara ang pinto. Maaga kasi ako pumasok noon kaya naman mas malaking oras ang nawala ako sa tabi ni Maria. Ganoon po kasi ang ginagawa namin ni Gerald. Kapag absent ang isa ay madalas kaming pumasok ng maaga para mas marami ang magawa. Kaya naman dumating ako ng mas maaga sa slaughterhouse. Gaya ng inaasahan ay wala pang tao rito. Nagsimula na akong magpalit ng damit pamasok. Although nag-aalala ako kay Maria ay iniisip ko na lang sa mga oras na yon ay wala na si Anita doon at hindi na siya makakalapit sa asawa ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagpapalit ng damit nang mapatigil ako at mapatingin sa may restroom namin. May narinig kasi ako na parang ingay doon. Hindi ko na sana iyon papansinin kaya lang naulit na naman. Tinapos ko na lang agad ang pagbibihis ko at lumakad papunta roon. Pagpasok ko ay agad na dumako ang tingin ko sa pinakadulong cubicle. Bale, yung cubicle lang po noon ay 2. Kaya naman kung may tao roon ay kailangan mo pa maghintay na bumukas ang isa bago ka makapasok. Napansin kong sarado ang pinakadulong cubicle. Kaya naman lalabas na sana ako nang marinig ko ulit yung ingay. Pero ngayon ay malinaw na ito. Para itong may kung anong nginunguya bagay na nagpakunot sa noo ko. Malinaw naman na nasa CR at imposible naman na pumunta pa siya roon para lang kumain kung wala pa naman tao sa labas. Naglakad ako ng walang ingay papasok ng isang cubicle. Hanggang sa dahan-dahan akong pumatong sa bowl at marahan na sumilip sa kabila na dapat ay hindi ko na ginawa. Dahil nakita ko noon ang kahindik-hindik na pangyayari na nasaksihan ko sa tanang buhay ko. At iyon ay si Simon na kumakain ng lamang loob ng isang pusa. Opo, literal na may hawak itong pusa habang nakadukdok doon ang mukha niya at ngumunguya. Sarap na sarap pa ito noon na para bang isang napakasarap na putahe ang kinakain niya. Nakatulala lang ako sa kanya noon dahil hindi ako makagalaw. Hindi ko rin maisigaw kung ano man ang gusto kong isigaw noon.
dahil parang umurong ang dila ko. Basta na lang akong natulala rito. Hanggang sa bigla na lang itong huminto at dahan-dahan na mag-angat ng tingin. Nagkatitigan kami noon at kitang-kita ko ang namumula nitong mga mata. Seryoso itong nakatingin sa akin noong una hanggang sa bigla na lang itong umisi. Doon na ako parang natauhan at mabilis na bumaba para tumakbo palabas. Ang kaso lang ay nakalabas na rin noon si Simon at hinablot ako nito papalapit sa kanya. Kumapit naman ako sa pinakapinto ng cubicle at mabilis sayang sinipa. Agad kong hinarang sa harap niya noon ang pinto ng cubicle bago muling tumakbo papalabas. Muli ay mabilis na kumawala doon si Simon. Tumalo na lang ito at bigla na lang sa isang iglap ay nasa harap ko na ito. Bigla na lang niya ako noong itinulak at inibabawan. Nakangisi pa rin ito sa akin. Pulang-pula ang mga ngipin niya gawa ng dugo ng pusang kinakain lamang niya kanina. At ganoon din ang damit niyang suot. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng ito. Nahihirapan na ani ko rito. Ngumisi naman dito sa akin bago tumango. Hindi ko na sana ipapaalam sa iyo kaya lang ay nakita mo na. Kakainin na lang kita. Tapos isusunod ko si Maria. Mas lalong lumawak ang ngisi nito kaya naman agad akong nakaramdam ng inis. Mabilis ko siyang sinapa kaya naman napatigil ito. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para itulak siya at makatayo ako. Binitbit ko siya noon sa kuwelyo. Huwag na huwag mong idadamay ang asawa ko. Sigaw kong muli bago siya binitawan. Napansin ko ang isang tubo doon sa tabi ng cubicle. Agad kong kinuha iyon para sana ihampas kay Simon pero nasalo lang nito. Naghihilaan kami sa tubo. Pareho kaming matalas ang tingin sa isa't isa. Nanginginig na ang mga kamay ko noon pero naiisip ko ang asawa kong nasa bahay. Hindi ko pwedeng iwan na lang si Simon dahil alam kong isusunod niya si Maria. Malakas kong itinulak yung tubo kaya naman napaatras ng husto si Simon. Hanggang sa nasa likod na niya noon yung pader. Nagngangalit na ito habang pinipilit na itulak yung hawak kong tubo. Hanggang sa bigla ko na lang itong binatawan at tumakbo ako palabas. Agad akong dumiretso sa kusina para kumuha ng asin. Alam ko kasi na iyon ay pwede kong magamit sa aswang. Sakto naman noon nang lumabas si Simon ay agad kong isinaboy sa kanya ang asin na dala ko. Napasigaw ito ng malakas. Itinakip niya sa mukha niya ang dalawang braso dahil patuloy ako sa paghagi sa kanya ng asin. Nang maubos ay pati bawang at sibuyas ay hinagis ko na rito. Nasasaktan ito kapag natatamaan ng bawang sa katawan kaya naman binulsa ko noon ang ilang bawang bago muling tumakbo papalabas na sana. Sakto naman na pumasok noon yung amo namin. Itutulak ko sana ito para sana sabay kaming tumakbo papalayo kay Simon. Nang makita kong namumula rin ang mga mata nito. Nanginginig na napaatras ako. Katulad din siya ni Simon. Nanlalaki ang mga mata ko habang patuloy na umaatras. Napabaling bigla ang tingin ko kay Simon at sa amo namin. Mga aswang sila. Muling bumaling sa akin si Simon at ngumisi. Kinapa ko naman ang kutsilyo na nasa malapit lang sa akin. Hinintay ko talaga noon na lumapit siya at hindi nga ako nagkamali. Dahil bigla itong tumalon at saktong pagbaba nito ay nasa tapat ko na siya. Simon, huwag! Nagulat ako noon sa sigaw ng amo namin pero huli na dahil saktong pagsigaw niya ay ang pagkagat ni Simon sa balikat ko at ang pagkakasaksak ko sa dibdib niya. Umangil noon si Simon pero mas hinigpitan pa ang kagat sa akin.
Napasigaw naman ako sa sakit habang dinidianan din ang pagkakasaksak sa kanya. Naalala ko rin noon yung bawang na binulsa ko. Agad kong kinuha iyon at inilabas. Isiniksik ko iyon sa sugat na simon sa dibdib. Doon na ito napasigaw ng todo at napabitaw sa akin. Napaupo naman ako sa may sahig habang hawak-hawak noon ang balikat kong duguan. Mabilis na lumapit kay Simon ang amo namin. Chinek niya ang kalagayan nito bago ko harapin. Magsasalita na sana ito nang maging siya ay batuhin ko ng bawang. Tinamaan ito sa mukha kaya naman ginamit ko ang pagkakataon na yun para tumakbo pa palabas. Nanginginig ang mga kamay ko. Unti-unting nagiging malinaw sa akin kung bakit iniiwasan ng mga tao sa lungsod ang slaughterhouse. Ngayon ay malinaw na sa akin ang lahat. Nakarating ako sa pinakabukana ng slaughterhouse. Tatakbo na sana ako noon papalabas nang madapa ako dahil sa isang bagay. Nanginginig na dinampot ko iyon at halos lumuwa ang mga mata ko nang makita kong singsing iyon. Singsing ni Gerald. Kilala ko iyon dahil iyon ang bagay na ayaw niyang tanggalin kahit pa magtatrabaho na kami. Pinulot ko iyon. Nanginginig na kinuha yung itak sa gilid. Kailangan kong mapatay ang mga aswang. Ang mga aswang na pumatay sa kaibigan ko. Lumabas mula sa kusina ang amo namin. Una nitong napansin ang hawak kong singsing at itak. Karding, magpapaliwanag ako. Itinaas nito ang dalawang kamay na para bang sumusuko siya. Pero wala akong pakialam doon. Basta na lang akong sumugod rito at tumalon para ibabawan siya. Sandali, Karding. Hindi ko alam kung sino ang sumanib sa akin ng mga panahon na yon, Sir Gimbal. Hindi ko na pinakinggan pa ang sinasabi ng amo ko at pinagtataga ko na ang mukha nito. Hindi ako tumigil hanggat hindi ko yun mapira-piraso. Kahit nga lumaban na ito at kinalmot ako ay hindi ko yun ininda. Basta pinilit kong magpira-piraso ang mukha nito. Biglan lang sumigaw si Simon mula sa gilid namin. Takot na takot itong nakatingin sa akin at sa kasama namin na wala ng buhay. Bigla na lang itong umungol at kasabay noon ay ang galit niyang pagtakbo sa akin. Itinaas ko ang itak ngunit katulad kanina ay nahawakan niya ito. Muli ay nagpambuno kaming dalawa sa gitna ng patay na amo namin. Nananakit na noon ang kagat ni Simon kaya naman nahihirapan na akong agawin nito. Muli akong napaatras at naramdaman kong muling tumama ang katawan ko sa dulo ng lamesa. Nabuwal ako sa pagkakatayo at nabitawan ko ang itak. Gumulong iyon ng ilang hakbang ang layo sa amin. Doon na mas lumawak ang ngisi ni Simon. Humakbang ito papalapit at umatras naman ako. Bawat atras ko ay siya naman itong paghakbang papalapit. Hanggang sa bigla na lang itong umupo at pumantay sa akin. Ngumisi ito habang inibabawan ako. Inilabas nito ang mahabang dila at pilit na idinidikit iyon sa mukha ko. Pilit kong hinawakan ang dalawang balikat niya at pilit itong inilalayo sa sarili ko. Hanggang sa nakita ko ang isang kutsilyo sa hindi kalayuan. Agad kong pinulot iyon habang patuloy pa rin sa pagpigil kay Simon na dilaan ako. Nang makuha ko ay agad kong itinarak ito sa liig ni Simon. Bumulwak ang dugo niya at nagpatigil sa pagdila sa akin. Tinanggal ko ang kutsilyo sa leeg nito pero muli kong ibinalik iyon. Paulit-ulit kong ginagawa iyon hanggang sa tumumba na ito at mawala ng malay. Nanginginig na binitawan ko ang hawak na kutsilyo bago pinagmasdan ang dalawang aswang na napatay ko.
Habol ang hininga habang pinoproseso ang mga nangyari kani-kanina lang. Pinagmasdan ko rin ang duguan kong kamay bago nagdesisyon na tumayo at hawak ang duguan kong balikat. Palabas na sana ako noon nang pumasok naman si Gerald. Nagkagulatan pa kaming dalawa. Nagulat siya sa nakitang itsura ko pero mas nagulat ako nang makita ang namumula nitong mga mata. Aswang! Aswang ka rin! Natatakot kong sigaw rito. Mabilis ko siyang tinulak palabas. At dahil sa gulat ay hindi rin ito nakapag-react. Mabilis akong tumakbo papalayo nang makalabas na kami. Kahit hinahabol pa ako ni Gerald ay hindi ako noon sumuko. Nananakit man ang mga balikat ko dahil sa kagat ni Simon ay hindi ako nagpatinag. Hanggang sa may dumaan na patrol ng pulis. Huminto ito sa tapat ko at nang makita nila akong sugutan noon ay agad akong pinasakay para dalhin sa klinik. Halos hindi ko nakayanin noon ang sobrang sakit na nararamdaman ko. Nag-pass out na ako sa patrol nang magising ay tapos nang gamutin ng nurse ang mga sugat ko. Nang matapos ay mabilis akong tinanong ng kapitan kung ano bang nangyari. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat-lahat mula sa pagpunta ko ng maaga sa slaughterhouse at pati na rin ang nangyaring pagpatay ko sa 2 aswang. Inaasahan ko noon, Sir Gimbal, na magugulat sila. Pero nagtinginan lang ang mga tao roon at tumango. Bumuntong hininga ang kapitan bago sabihin na alam daw niya ang totoo. Na si Simon ang pumatay ng mga hayop sa lugar pero kinailangan niyang itago iyon dahil may utang na loob siya sa pamilya ng mga aswang. Hindi ako makapaniwala noon sa narinig. Tinanong ko pa kung sila ba ang nag-set up kay Anita para mapagbintangan nito at umuo naman ang kapitan. Nangako sa akin si Simon na kung pagtatakpan ko ang ginagawa niya ay hindi na siya muling uulit pa. Sa lahat ng tao rito ay si Anita ang mas magandang sospek. Dahil bukod sa inyo ng asawa mo ay wala na itong masyadong kaibigan. Bumuntong hininga ang kapitan. Isa pa, binayaran namin ng malaking pera si Anita para sa pangyayari. Pera na mas maayos niyang mabibigyan ng buhay ang batang nasa sinapupunan niya. Tinanggap iyon ni Anita at hinatid namin siya sa maayos na lugar. Napahilamos naman ako ng mukha sa mga narinig ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nila ginawa iyon. Pero ang katwiran ng kapitan ay may nakakita raw kay Simon noong isang beses na kumitil siya ng buhay ng hayop. Iyon din ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga tao ang slaughterhouse. Sa pag-aakalang pati ang mga karning itinitinda doon ay karne ng tao. Kaya pala hindi na rin kami nilapitan ng mga kaibigan namin ni Gerald. Natatakot pala talaga ang mga ito sa kasama kong si Simon. Matapos magpaliwanag ay nagpaalam na ang kapitan. Sinabihan din ako nito na umuwi na dahil malamang ay nag-aalala na sa akin si Maria. Sinabi naman niya na may mga inutusan siyang magbantay sa asawa ko. Kaya rest assured daw na safe ito. Lumabas na ako noon ng klinik. Pagkalabas ko ay nagulat ako nang makita kong nakatayo sa labas si Gerald. Tumingin dito sa akin nang makitang lumabas na ako pero hindi naman siya lumapit. Maari ba tayong mag-usap? Tanong nito sa akin sa mahinang boses. Bumuntong hininga naman ako bago tumango at lumapit sa kanya. So, anong nilalang kayo? Tanong ko dahilan para bumuntong hininga si Gerald bago magkwento. Sinabi niya na isa raw siyang uri ng mabuting aswang. Ang katulad daw niya ay henerasyon ng hindi kumakain ng tao kaya naman
ang kinakain daw nila ay mga karne ng kung ano-anong hayop, katulad ng mga baka, aso o pusa. At katulad ng mga mabubuting aswang ay may mga aswang na mula sa masasamang aswang na gustong magbago. Iyon bang ang henerasyon ng mga ito ang unang hindi kakain ng tao? Kaya naman hirap ang mga ito na tumanggi sa laman ng tao kapag inihahain mo ang mga iyon sa kanya. Isa raw sa mga iyon ang amo ko at si Simon. Ang dalawa raw ang unang henerasyon sa pamilya ng mga ito na hindi kumakain ng tao. Ngunit hindi katulad ng amo ko na kaya nitong pigilan na ang gutom sa dugo at laman ng tao ay ibahin daw si Simon. Unang beses pa lang daw na dumating kami ni Maria sa lugar ay target na ito ni Simon. Matagal na raw na pinagsasabihan nito ni Gerald dahil madalas niyang nakikitang palakad-lakad ang lalaki sa labas ng bahay namin. Pero hindi raw natinag si Simon hanggang sa nagkaroon na sila ng alitan ni Gerald at umalis ang kaibigan ko. Ipinaalala pa ni Gerald na binalaan niya ako at sinabihan na lumipat na lang ng tirahan dahil kay Simon, pero hindi niya masabi ng diretso sa akin. Hanggang sa nangyari na nga at dumating si Anita. Doon na mas naging uhaw sa dugo ng tao si Simon. Sunod-sunod na ang naging biktima nitong mga hayop to the point na may nakakita na rito. Yun ang dahilan kung bakit iniwasan ng mga tao si Simon at ang slaughterhouse. May mga nagsumbong din sa barangay, ngunit dahil nga matindi ang kapit ni Simon ay hindi nagkaroon ng aksyon. Although binalaan ng kapitan si Simon na lalong-lalo na noong naging malapit ito kay Anita. Naalala ko ang mga gabing nakita ko si Simon sa tapat ng bahay namin. Doon ko lang napagtantong gusto pala nitong biktamhin si Anita, pero agad na napigilan ni Gerald. Sinabi rin niya sa akin na lilipat na raw sana nila ng bahay si Simon kung hindi ko lang ito nahuli at napatay. Ngunit naiintindihan naman ni Gerald na kinakailangan kong ipagtanggol ang sarili ko dahil kahit ang amo kong kayang pigilan ng sarili ay isa pa ring aswang. Binanggit din ni Gerald na wala akong dapat ipag-alala dahil kaya nilang pagtakpan ng nangyari at bilang mabuting aswang ay isang kasalanan din ang ginawa ni Simon sa tangka nitong pagpatay sa akin. Kung hindi ko naman daw ito napatay ay ang pinuno ng mabubuting aswang ang gagawa noon. Hinatid ako ni Gerald sa bahay. At gaya nga ng sabi ng kapitan ay may mga kasama si Maria doon na puprotekta sa kanya sakaling may mga masasamang aswang na kaibigan si Simon ang umatake. Sobrang iyak noon ni Maria dahil sa pag-aalala. Si Gerald naman ay humingi ng paumanhin kay Maria noon at ikinuwento ang nangyari. Gulat na gulat si Maria, Sir Gimbal. At syempre, hindi mawawala ang sermon nito na tama siya ng tungkol kay Simon. Tinanggap ko noon ang mga sermon ni Maria. Tinulungan din kaming mag-impake ni Gerald para makaalis na kami sa bayan na iyon. Dumating ang mga maghahatid sa amin sa bayan noong hapon. Inabutan ako ng malaking halaga ni Kapitan na ayaw ko sanang tanggapin. Pero sinabi nito na bayad iyon para sa lahat ng nangyari sa akin. At para na rin hindi pa kumalat ang lahat. Malaking halaga iyon, Sir Gimbal. Kaya naman tinanggap ko na lang din para sa kinabukasan namin. Nagpaalam at nagpasalamat din si Gerald. Although sinabi nito na hahanap-hanapin niya ang kakulitan ko, mas mabuti na lang daw na hindi na kami bumalik pa roon at hindi na kami magkita pa. Bagay na siyang nakakalungkot, pero alam kong para iyon sa maayos na buhay namin. Nilisan namin ang lugar na iyon, Sir Gimbal. Gamit ang perang ibinigay ng kapitan sa amin ay nagpakalayo-layo kami ni Maria sa lugar at nagtayo ng ibang negosyo na hanggang ngayon ay nagbibigay pa rin ng pera. Sinabi ko naman na hindi po ito masyadong nakakatakot para sa akin, pero gusto ko po kasing ishare itong kwento ko. Sana po ay ma-feature nyo ito sa channel nyo
Maraming salamat po, Sir Gimbal. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.